Let us passionately wait in hope and pleasantly welcome Christ when He comes to take us home. Siguro ta nga luwas ta, siguro ta nga atong kasalanan bayad ni Kristo sa dihang nakadungog kita sa maayong balita, nakasabot kita sa maayong balita, o mituo kita sa maayong balita. Dihang panahon na nakasiguro ta sa ato ang kaluwasan nga moabot man ang panahon inigtingog sa trumpeta. Sigurado ta nga padulong ta dito sa kalangitan sa himaya or sa puloy-anan sa Dios yang giandam alang kanato. Kasi kalau presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 1 Corinthians 14 verse number 8. Ako ang basahan din hindi sa iyong mga mata. For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to battle? So ang Diyos magapanalangin siya ng pulong. Ato ning gi-quote at milabay pa na ito nga pag-discuss about the uncertainty of the sound or the trumpet sound. Now, ato isigutan ng kabuntagon 7 messages from God through the trumpet sound. So naay gituwag mensahe ang Dios, mga mensahe gikan sa Dios pinaagi sa trompeta o tingog sa trompeta. So ato nang gikuhaan ning kabuntagon tungod kay gigamit ni Apostol Pablo kini nga usa ka metaphor especially in our time nga dapat ang atoang mensahe, it should be faithful, we should faithfully and clearly itawag og carry the message of God. Tungod kay kung ang atong gospel dili klaro, murat ni trumpita nga walay klaro nga tingog. So kini kabuntagon, God uses the sound of the trumpet to speak, guide, warn, and fulfill His purposes. Each sound carries a powerful message that calls His people to action. So atong tanawon ning kabuntagon ang trumpeta, unsay gamit niini, unsay gamit sa mga sounds trumpeta sa Old Testament times. So we are going to gituwag tackle sa gitawag og trumpet, either in the Old Testament or mostly Old Testament. In the Bible, trumpets are not just instruments, they are heavenly messengers. Ang trumpeta sa unang panahon, they are not just instruments, dili na siya instrumento sa unang panahon, kundi gitawag ni siya langit nun nga mensahero. Na siya mensahe gikan sa Dios. It carries powerful messages from God. They call the people to move, worship, fight, and prepare. Let us listen to the 7 trumpet sounds message that speaks to our spiritual lives today. So, ato aning hisgutan ing tingog sa trumpeta nga mensahe. Okay, number 1. When the trumpet sounds, it calls to people, or it calls to pull the whole assembly. So sa unang panahon, when the trumpet sounds, it calls to pull the whole assembly. But pasabot, gigamit ining trumpeta sa Dios sa unang panahon aron pagtipok, pagtigom sa kongregasyon, aron magtapok ang mga tao. At ito sa Numbers chapter 10. Numbers
10 verse number 3 to 4. Kaya pabasahon din Heson is yung mga mata. And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation. And if they blow but with one trumpet, then the princes which are heads of the thousands of Israel shall gather themselves unto thee. At makita din ha. So ang trompeta gigamit ni siya sa unang panahon, ha? As a messenger, aron sa pagtawag, up to pull the whole assembly. Buta sabot gigamit siya aron tigumon, tipukon ang iyahang mga katawhan. So manay usefulness, sa gitawag og trumpet sa unang panahon. All the congregation shall gather. Trumpets were used to gather God's people together. God is calling His people into unity. Ano ito makita din na. Ang kagustuhan sa Dios nga mag-usa ang iyang mga katawhan. How to unify God's people today? Saan naman ang katawhan sa Ginoo magka-hiusa sa atong panahon karon? We don't need trumpet. What we need, kining mga butanga, una, salvation. Kung dili kaluwas, di ta magkauyon, di ta magkatigom. Kung naay gathering sa uban, ilaha to, di man to, gathering man na sa mga dili luwas. Kadaghang denominations karon gatigom po. But we are not, we will never be united. Kung di ta parihas nga luwas. Kaya ang kaluwasan mo na nag-ugnay sa ato ang kinabuhi mo na siya nag-usa na to. And sometimes, it's easy to claim nga save ka, luwas, ang ang tao luwas ko. O mag-usa ta kay luwas ko. It's easy, musulti ka niya nga luwas ka. But, if we go deeper, sa imong pamagis kaluwasan, diha ta magka simpaki, di ta magkauyon. Kaya sometimes, na mga tao nga nag-claim nga luwas sila kay ilang gitawag ang ngalan sa Dios. Can you imagine, ana? That's not the way to be saved today. Ang uban, mayon-ingon niya, mo na emergency call sa Bible, aron ang tao maluwas. Can you imagine, ana nga klase sa prinsipyo? So, kung emergency call, calling to the Lord, calling upon the name of the Lord, yung maluwas ka, huwag mo na prinsipyo sa kadaghanan, dahil ang tao, tanang tao, luwas na eh. Tanan man yung tao, sa kalibutan ni tawag, sa Ginoo. Bisa naging madukdukan ang kamot sa martilyo. Lord. Luwas na rin ang tao, ana. Naay problema, matawag ang tao, Lord. Kung ito na nahisulti sa Biblia, di tanan, not everyone that calleth me Lord, Lord. Ha? Kaya kung mo na prinsipyo, itanang tao sa kalibutan luwas, kaugon na bali ang ngalan sa Ginoo. Can you imagine ani nga prinsipyo? Mo gamit og sa kabersikulo. Can you imagine anong klase sa baruganan? Romans 10:13. Pero kung atong tanaw na sa Biblia, pero kung mo na imong prinsipyo nga motawag ka lang anak ngalan, ha? Yung sa verse number 13, for whatsoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung maura na nga prinsipyo dahil tanang tao sa kalibutan luwas. Sayunan ka na nga klase sa kuan. Naman lagi sulti sa Biblia, not everyone that call unto me, Lord, shall enter. Ano naman po na? Nagamit og bersikulo nga out of context, quoting a text. Ha? Nga di pinasubay sa context. Unang pretext. Masaya resulta. Naging heretic, naging heresy ang doktrina. Klaro man kay sa Biblia nga ang kaluwasan nato karon
Ang basis sa atong kaluwasan, ang basis sa atong pagtuo is the gospel. The gospel is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Can you imagine anong klase sa nag-call lagi sa Ginoo pero naaman ay pinasumpay sa verse 14 na may sumpay diha. Kung saan man yung pagtawag kaniya, how shall they call on him in whom they have not believed? So, pinaka-root word din is believing. Dili po tanang Bible nga nagsulti nga save, nagisgot siya kaluwasan sa kalag sa tao. Sometimes physical salvation, sometimes deliverance from slavery. Kung imong tanawon ang root, pinaka-remote nga reference niya nasa Joel chapter 2. And it refers to the millennium. It refers to the second coming of Christ. Pero kung mo-refer ka sa kaluwasan ng karon, klaro kay ang Biblia nga ang kaluwasan ng karon is what is based on what Christ has done on the cross. His shed blood mo na salvation ng karon. Dili tungod calling upon the name of the Lord. Kadaghang mga tao sa atong panahon calling upon the name of the Lord. Pero wa kasabot sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ignorante sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, di gani kawali about sa blood of Christ. And the only payment nga gihimo ni Kristo sa krus is His blood. So salvation. Pero not just salvation nga igor kami nga luwas ko karon. Tan-aw na to ang gituwag og imong method, ang imong pamaagis kaluwasan. Kung ang imong pamaagis kaluwasan mo ni calling upon the name of the Lord, yawa ka kasabot sa gituwag og gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, you are just assuming, saved ka. But in reality, you are not, because you don't even understand unsay katuyuan sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo. Kung pinagi ra man sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas ka. Kasi purpose nga nang si Kristo mo niadto pa si Kristo sa krus sa Kalbaryo, nga pwede ra man kang maluwas nga tawag ka sa ngalan sa Ginoo. Oy, Lord, luwas ako. Pwede ra man kang maluwas ana. Kasi purpose nga nang sa krus sa Kalbaryo. Nahimong useless ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Tungod nga nang imong quote o bersikulo nga for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kitapos pagid nimo din wa nimo gisumpayan nga napanay sumpay o. So salvation mo na mag-unify sa tao sa tauhan sa Dios. And also sanctification. Kaya bisan pag alagad or tao ka sa Dios, katauhan ka sa Dios, tinuod kang luwas, if you are not living in a holy life or holy living, di po ta magkahiuyon niya na ano man. Yung sa Bible, 1 John. It's about fellowship. Gusto tag fellowship? O dapat magkahiuyon tasab na yun eh. I'm not, iko ganahag fellowship aning mga tao nga mga gitawag og Kristohan nga nag-claim, but they have na ay bias politically, kanang na pagka-bias sa ilang mga political aspects kinabuhi. Ano man, it ruins sa atuang kinabuhi, it also ruins sa atuang gitawag nasod. Manang di ko ganahag fellowship ning klase sa mga tao. Sa Biblia, verse number 7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sins. So ato nakita din it's all about sanctification. It's all about living a holy life. Pag kinabuhi nga tarong diha sa kinabuhi nga Kristohanon, dili compromiser, dili mga tuta sa mga politiko nga mga daot, mga kriminal, mga asistaw, daghang mga Kristohanon ngin ana karon man di ko ganag fellowship aning klase ng mga tao nga ana.
mga compromiser. Scriptures, ikatulo at mangita diha usa sa mag-unify sa katawan sa Dios, scriptures kining Biblia. Di ta magkahiuyon kung di ta para sa Biblia. Ngano mag-uyon man ta di man ta para sa Biblia. Sa may tabo na we are just confusing people. That is why we are King James Bible only. Atong stand. Ako na kung kailang mga King James Bible user, pero they are not King James Bible believer. Dagang mga na yung mga tao, user lang sa King James Bible, pero they are not believer sa King James Bible. Ano naman? Ang King James Bible is just gitawag og nearest translation, no, nearest translation daw. So dili perfect ang King James Bible sa ilaha. But we believe that the King James Bible is perfect, preserved, inspired, inerrant, ang Biblia, ang pulong sa Ginoo. So kung muna imong stance about sa King James Bible, pero kaubanta, pwede ta mag-unify, pwede ta magka-united, pwede ta magkahiusa. Kung muna imong stance sa King James Bible, pero kung di naman imong stance sa King James Bible, bisan pagparehatag ngalan, bisan magbaptist ka, no, di ta pwede magkahiusa. Ang sa isulti sa Biblia, Amos chapter 3 verse number 3, wag kini siya og minor prophet, isa sa mga minor prophet, ikatulo sa gitog minor prophet ay gitog og Hosea, Joel, and then Amos. Chapter 3 verse number 3, yun siya, can two walk together except they be agreed? Pwede ba na magkuyog ang duha ka tao kung di sila pwede magkahiuyon? Di pwede na. Lisod ang paglakaw sa duha ka tao kung opposite ang ilahang panlantaw sa kinabuhi o kung opposite ang ilang views kinabuhi, especially when it comes to doctrinal matters. Di ta pwedeng magkahiuyon kung lahi tag doktrina. Na lahi mong doktrina sa imong salvation, how can we walk together? Now, lahi ang imong panlantaw sa sanctification, how can we walk together? Now, lahi ang imong panglantaw sa scriptures, sa King James Bible, how can we walk together? If we don't agree each other, di pwede ta mag-uban. But I believe the church is strongest when it is together. Kung ang usa ka iglesia mahimo na siyang strong kung magkahiusa sila. Kung manay katuyuan nga naatay magtutudlo, atay gitawag Bible teacher, aron maging isa ang atong panglantaw, isa ang atong baruganan na itungod sa mga doktrina nga ato ang gibarugan. Munay purpose, munay desire ni Apostle Paul. Yun siya, that we all come in the unity of faith. Yung ang pulong sa Ginoo. So gusto sa Ginoo nga magkahiusa ta. Pero never tang makikiusa or never tang compromise sa gitawag og mga false teachings. Daghana magbantay ta. Kay daghang kayong mga false teachings nag-abot sa itong panahon. Some of those kaila na to na nagwali kuno sa pulong sa Ginoo. Ano makibalo ko? Nakita mo na sa Facebook. Kita mo sa Facebook ng ilang mga gipangyaw-yaw. Now we have the Spirit of God. Nganong gitagaan tag Espiritu sa Dios to determine kung ang iyang katudloanan sakto o dili. But if we don't have the Spirit of God, manang di ta kahibalo uno sa sakto ba ang gitudlo, sayo ba ang gitudlo, dali i-recognize. Dali ma-recognize ang falsehood kung naa kay Espiritu sa Dios o naa kay kahibalo sa Biblia, pero wa kay Espiritu sa Dios o bisag na kay Espiritu sa Dios,
Pero kung wa pug ka ni sunod sa Ginoo nga tun-an nimo ang iyang pulong aron ka mag-mature, aron ka maging maalamon sa iyang pulong, na di pud mo na ma-determine. Mabita nang gituduyo di na siya study. Aron imo ang ma-determine kung unsay sayop, unsay dili. Di biya lali mailad. Tanawa ng mga taong nailad na scam, di ba? Grabing pagmahay. Di lalim. How much more in spiritual aspect sa tao kung ma-scam ka, mailad ka, kay dagkang deceiver sa ato ang panahon karon, as what the Bible says, ang deceiver magdaghan kay sila mismo na nga ilad man pud. O tanawon nimo, ay mga picture kini simbahanan ni. Ang tudlo ni sayop na nagpropagate, nagtrain og mga kuan kuno, mga disipulo kuno, unya mo propagate pud sa another lies, another falsehood. Unsay may tabo? Pero tindagahan ng deceiver. Muna ingon si Apostol Pablo na amna sa tuang nakita sa Biblia. Ang bantayanan kaayo ang atuang pagkakristohanon. Nga naman pero tindagahan ng deceiver sa atong panahon karon. Ingon ang Biblia, rampant ang deception sa atuang panahon karon. 2 Timothy chapter 3 verse number 13. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Nakisa mo ng mga evil men, mo ning nagpropagate og falsehood, mo ning nagpropagate og mga heresies, mga wrong na doktrina. Mo ni sila nga mga klase mga tao, deceiving, no, nangilad, kay sila mismo being deceived, kay kini mismo matuhana mga nailad man pod. Sa number 1 ato makita din gigamit ang trumpet sound, a message from God to pull the whole assembly aron magka-gather ang gituwag whole assembly. Number 2, when the trumpet sound, it calls to proceed. To proceed on the walk, means journey, no? Para mag-proceed sa ilang journey. Numbers again, chapter 10. Ito is Numbers. Hintiman anhanay different sound ang trumpet. O kahibalo ang mga Old Testament saints, kung kini nga tingog mo ni siya ang madunggan nato, mo ni atong buhaton. Kung mo ni nga tingog ang atong madunggan, mo na po ni atong buhaton. So naay different sound ang trumpet. So dapat klaro ang sound sa trumpet. Muna sa ato ang teksto, if the trumpet gives an uncertain sound, kisa mong tawanan mag-andam ron. Verse 5 to 6. Again, Numbers. Verse 5 to 6. When you blow on an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward. When you blow an alarm the second time, then the camps that lie on the south side shall take their journey. They shall blow an alarm for their journeys. Now he's talking about trumpet sound, alarm, but using trumpet sound. So naay specific nga alarm, naay specific nga sound produced by a trumpet.
an instrument nga gihatag sa Ginoo nga mo ni inyong gamiton for a specific purpose. O naghatag siya instruction. It's time to move forward. It's time to proceed. So naa siya instruction. So muna ang kaimportante nga ang trumpeta gigamit as an alarm to show sa mga katawhan niya, to give a specific instruction nga mo ni buhaton. So ikaduha din nga makita, to proceed on the walk or on the journey. A specific trumpet blast told the tribes it was time to move. If we apply it, don't stay stuck in the past. When God says move, trust Him, even if it leads to the unknown. Faith follows the cloud and fire, not comfort zones. So, ito makita rin na. So, kung ang Diyos mosulti, move forward, atong sundon unsay gisulti ang Ginoo. So, we should not stuck, we should not dwell on our past. When God says move, let's move. When God says do this, let's do this. Let's do what He wants us to do. So na yung mga specific, kung pasabot, gigamit niya ang sound of a trumpet paghatag og instruction. Now, gihatag niya ang pulong niya. Kung ato makita, mura po ni siya trumpeta nga naa diha ang mga instruction sa Ginoo. Nga once atong sundon unsay iyang gihimong instruction, ato siyang sundon pagsunod nga uban ang pagtuo. We don't know unsay umaabot. We don't know unsay what is in the future, what lies ahead. Pero atong ginasunod na nga naman, may sultis Ginoo. In the number 3 nga ito makita din when the trumpet sound, it calls to pull the whole assembly, but also to proceed on the walk. In the number 3, to prepare for war. Ito nibasa ganina, who shall prepare for the battle if the trumpet gives an uncertain sound? Numbers 10, verse number 9. Verse number 9, it says, and if ye go to war in your land against the enemy that oppresseth you, then ye shall blow an alarm with the trumpets. And ye shall be remembered before the Lord your God, and ye shall be saved from your enemies. So, nag-isgot check salvation da. Ye shall be saved. Now, unsa lang ang salvation? That is not an spiritual salvation. That is a salvation from the enemies. So, ito makita din gigamit ang trumpet sound to prepare for war. Usa sa mga instruction nga ito makita din Doon ay certain sound for an alarm, for the trumpet sound nga ito makita din to give an instruction for the upcoming war. Ito makita din. The trumpet signaled Israel to be ready for battle and to call upon the Lord. Even until up to now, naagya po sila siren nga atong makita ang Israelites people, although it's not a trumpet atong sa unang panahon nga gigamit. Now they have an alarm. Ang Israel mo tingog ng ilang alarm pag na-detect nga mga rocket nga gi-fire sa ilang mga enemies. So, mutingog ng alarm, magkusog kayo sa ilahang nasod para ma-alert ang mga tao o gamiton nila ang ilahang gitawag o ang say tawag nila ng defense nila nga dome nga
Grabe nang gihimo nila nga mga rocket usahay. Manay na makatugpa usahay pero usually dito na sa taas bubuto ang ilahang ang gitawag og weapon ang mga rocket gi-target sila. So di basta-basta ang ilahang gitawag og protection. Now, how do we apply? Are you ready for spiritual battle? Whether we like it or not. Kung ang mga Old Testament saints, ang mga Israelites people during those times at makita nga they have enemies, we as Christians, we have a spiritual battle. Di ta pwede nga isi-isi ra man yung Kristohanon nga kinabuhi ay nindot ra man yung kinabuhi Kristohanon ay dili ingon ana. If we just study the scriptures, Christian life is a life of battle. We are in a battleground. Pero wala na ito na-recognize. Abi na ito, okay raman yung kinabuhi Kristohanon, mura raman din yung Kristohanon kinabuhi nga. Dili yun ani kasimple. Di ka mag-ingon nga maguna-una nga ang Kristohanon kinabuhi, bed of roses. Dili yun ana, it's a battleground. Constant battle ang atuang giagian garon, ang atong pagpakig-away garon. If we just recognize and realize ug unsa ang kinabuhi sa Kristohanon. Example, Ephesians 6. Ephesians chapter 6 verse number 11. Muna dapat itong ma-realize yung kinabuhi ang Kristohanon, dili ni siya easy nga kinabuhi. Ang term gani sa Biblia sa atuang kinabuhi, soldiers. Now if we are soldiers, we expect nga naa tas gubat. Ephesians chapter 6 verse number 11. It says, "Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil." Verse 12. "For we wrestle not against flesh and blood." That word wrestle, that means that is a war, that is a battle. "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Can you imagine na? Nandiyan na nga mo ni, I think mo ni gikuhaan sa mga US kung gitawag og mga inventors nga makadevelop sila mga weapon, especially mga gitawag og fighter jets nila nga dili ma-detect sa gitawag enemies. Even the radars dili maka-detect. Naka-develop sila, actually dili naman siya dugay naman kayo ni siya nga development sa pag-develop or na invent sa mga American people nga kanang ilang stealth nanas tungod nimo, di ka makadungog sa tingog kay ang tingog behind kayo. Pero ang ilang stealth na ana diri sa tungod nagtagak nagbomba. Kanya imagine ana? Now, mo na imuhang dapat una-unaon na kung ikaw ang kaaway niya na o niya wa kay balong na imong kaaway niya nagpatungod nimo para magtagak og bomba, perting duoyan nimo. Now, try to imagine mo ni atong kahimtang. Why? We are not wrestling against flesh and blood. We are wrestling or we are battling sa gituwag of principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. But pasabot, ang atong mga kaaway dili makita. Muna atong sitwasyon. Muna na-develop nila ang maong method nga pwede ta mag-develop diri usa ka warplane nga dili ma-detect sa kaaway. Kanya imagine ana, perting luoyan na to. But we have to prepare every day nga naman, we are in a spiritual battle. Pero ang sultas Ginoo, put on the whole armor of God. The enemy is real, but so is our victory through Christ. Now remember, bisag tuod og wa takita sa tong kaaway, but remember, we have the Spirit of God in us.
Muna atong gibarugan, 1 John. Wa man ta kita tong kaaway, pero kay balotag kinsa ang naa kanato. Okay, 1 John 4, verse number, yun siya diha. Verse number 4. 1 John 4, verse number 4, it says, "Ye are of God, little children." So, iya kita sa Dios. Iyon siya. "And have overcome them. Because greater is He that is in you, in us, than he that is in the world." Maunay pinakanindot sa ato ang party. Di kita sa itong kaaway, pero kay naaman tay Holy Spirit sunod na to, mas labaw kadako kaysa Dios aning kalibutan nga mo si Satanas o sa iyang mga demonyo, munang ayon siya maka-overcome kita. Now, if the trumpets gives an alarm, we have the Bible that gives us an instruction how to overcome our enemies. Number 4. When the trumpet sound, it calls to praise and worship God. Verse number 10. Numbers 10. Verse number 10. It says, "Also in the day of your gladness, and in your solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to you for a memorial before your God. I am the Lord your God." Now, he's talking about peace offering. He's talking about burnt offerings. He's talking about worship, solemn days. So, ginablow nila ang trumpet. So, diyan ang mga katauhan sa una, mo praise o mag-worship sila sa Ginoo. Trumpets were blown in joyful worship and celebration. If you want to apply this personally, let your life be a trumpet of praise. Proclaim God's goodness not just in church but in your daily life. Number 5. When the trumpet sound, it calls to proclaim the worthy King. First Kings chapter 1. Ang mga Israelites, kung doon na sila ibagong hari, muna ilang ginagamit. So, ilan yung ginagamit ang trumpet if there is a new king. First King 1, verse 34. Verse 34, it says, "And let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him their king over Israel, and blow ye with the trumpet, and say, God save King Solomon." So gigamit di ang trumpet sa unang panahon to proclaim that there is a worthy king nga bag-ong gi-appoint or gipili sa Ginoo aron mag-lead sa iyang mga katawan. So mo na ato makita din ha.
The trumpet was blown to announce a new king. Let's proclaim Jesus as King of Kings in our lives. Live as citizen of His kingdom under His rule, honoring Him publicly. Although Christ is our Savior, but I believe definitely He will be King, or He will reign as King during sa millennium. But sa atuang panahon, giila po nato siya as King, as Master sa atuang kinabuhi, and let us honor Him as a citizen of His gitawag kingdom. Under His rule, ato siyang sundon sa iyang pag-rule sa ato ang kinabuhi. But more on this time, He act as Savior sa atong panahon karon. He never acts as a king sa atong panahon karon. But definitely, He will be a king during sa millennial reign, or during His millennial reign. But now, He is more on a Savior aspect sa iyang gitawag, o sa isa sa iyang mga gitawag titulo ba, nga mas Savior siya sa atuang panahon karon. Ipakita niya as Savior siya. But we are not wala na ito siya disregard nga dili siya ang king. Still, He is, whether we like it or not, He is King. He's Lord. Every title nga naa sa iya is iya, angayan siya niya na. Worthy siya niya na, si Kristo Jesus. Akong pagpasabot nga, mas iyang gipakita karon as being a Savior. Usa ka manluluwas ining panahonan karon. Number 6. When the trumpet sound, it calls to pull the whole assembly, proceed on the walk or journey, prepare for war, praise and worship God, to proclaim the word of the King. But atong kita rin ikaw no, number 6, to provide warnings. Aron maghatag siya og warnings, mag-provide siya og warnings. Ezekiel 33, Ezekiel 33, verse 3 to 6. It says, if when he saith the sword come upon the land, he blow the trumpet and warn the people. Then whatsoever heareth the sound of the trumpet, and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. He heard the sound of the trumpet, and took not warnings, his blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul. But if the watchman see the sword come, and blew not the trumpet, the people not warned, if the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, but his blood will I require at the watchman's hand. Now, kung sa isulti sa pulong sila din it says, if the watchman sees the sword coming, and blow not the trumpet. Ang buot pasabot din ang trumpeta di ay, the trumpet was blown to warn of the approaching danger. So gigamit gabiton dapat ang trumpeta aron paghatag og warning nga dunay nag-abot o dunay umaabot nga danger sa iyang mga katawhan. In other words, the trumpet should be blown to provide warnings of the approaching danger. Now,
What happens if the trumpet gives an uncertain sound, as what our text says? Unsay metabo? Kung ang trumpeta dili maghatag og certain sound. Manay-but pasabot din eh. Ang purpose nga nung naay trumpeta aron mag-provide og warning. Na kung dili mag-blow ang trumpet, or kung mag-blow ang trumpet, dili pod siya certain. Pero tikadako ang damage. Kay ang trumpeta wa mo tingog or kaha nagtingog siya pero uncertain sound. Now, how do we apply this? Sa ato ang kinabuhi. Dako ang pangutana sa ato ang kinabuhi. Are you warning others about sin and judgment? Remember, ang kahimtang sa tao dunay kasalanan ug dunay hukom. Sin and judgment. What happen if we don't give, if we don't provide warnings? Remember, you are not a trumpet. But you are more than a trumpet. The gospel is a loving warning. Share it faithfully and clearly before it's too late. Dili ta trumpeta, dili kita ang trumpeta. Pero labaw pa kita sa trumpeta. And God provide us a warning of the upcoming judgment tungod sa sala sa tao. That is why kining gi-provide sa Ginoo nga gospel nga maoy paagi aron matagaan ang tao og warning, that is a loving warning gikan sa Dios. We have to share it faithfully and clearly. Mao bitaw na atong promote diri nga mao ni ang gospel. The gospel of the grace of God, the gospel of Christ, nga diin si Kristo, how, yun sa pagpakamatay ni Kristo, giunsa ni Kristo, how Christ died for our sins. Nagiunsa man niya, pagpakamatay, tungod sa atong makasalanan, iyang giula, iyang dugo, iyang dugo mo'y gibayad para sa atong makasalanan. He died, he was buried, then He rose again for our justification. That's the clear message of the gospel. Na kung dili na ito na i-promote, kung dili na ito na i-provide sa tao, daghang mga tao karon nagatag-atag kuno gospel pero uncertain. Anong uncertain? Calling upon the name of the Lord. Anong uncertain? Asking Christ to come into their hearts. Uncertain. Sa pa? Repent of your sins. Ano pa? Daghan kayo mga uncertain sound naghihatag karon sa kalibutan sa mga tao nga wala dili maghatag og tinud-anay nga kaluwasan, because the only gospel nga nagdalag kaluwasan is ang dugo ni Kristo. Kung sa'y gihimo niya sa krus sa Kalbaryo, yang giula ang iyang dugo aron bayaran ang silot sa itong mga kasalanan, namatay siya, gilubong siya, ug nabanhaw siya. Aron ta makabaton sa atong justification. Muna nga gospel ang atong i-share. Klaro kayong gospel. Dili libog nga gospel. We are not giving an uncertain sound. We are not giving a bloodless gospel. We are giving a blood-stained gospel to the people.
Muna ka, ingon anak ka, importante. Muna ang question ni Apostol Pablo, masay may tabo if the trumpet gives an uncertain sound. Unsay may tabo kung ang usa ka tawo maghatag og dili tarong, dili insakto, dili klaro nga mensahe sa kaluwasan. Number 7. So when the trumpet sound, it calls to pull the whole assembly to proceed on the walk or journey, to prepare for war, to praise and worship God, to proclaim the worthy King, and number 6, to provide warnings. And then last, number 7, to pleasantly welcome Jesus. To pleasantly welcome Jesus as He returns in the rapture. 1 Corinthians chapter 15, verse number 51, it says, Behold, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Ito sa Biblia. 1 Thessalonians 4:16. 1 Thessalonians 4:16. Verse number 16, it says, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Ato magita diha. He's talking about the trumpet. The last trump. The trumpet of God. The trump of God, magtingog siya. We don't even unsa ang ihang ko anong tingog ani. Wata kay balo sa tingog ani, but definitely siya matingog ang the last trump. For the trumpet shall sound. And we shall all be changed, sigo ng pulong sa Ginoo. Para ni kining trumpeta ganing gingon sa Biblia, last trump, it is definitely ato makita dinhi sa ato ang time, because that is during the rapture yung sa Biblia. The last trump will sound when Jesus, the living Word, the Savior of the world, mubalik siya. The question is, are you ready for His return? If we are ready, we should pleasantly welcome Him. Dapat nga, ibalik ka mas Kristo. Mura batag, wa malipay nga nibalik ang Ginoo. No, dili dapat ingon ana ang ato ang actuation. Kung kay balutang hapit na mobalik ang Ginoo sa atong ang kinabuhi, hapit na mobalik si Ginoong Hesus, malipayon ta dapat nga mo welcome sa iya. Ang mga tao gani pag mo welcome sa presidente, grabe gani ilang pangandam. Kita mismo mubalik ang ato ang manluluwa si Kristo Jesus, mubalik siya. Dapat welcome, malipayon ta nga mo welcome sa iyang pagbalik. Definitely the trumpet will sound suddenly. Ang purpose niya is that everyone and in every day, ato makita diha, be a day of preparation and hope. I know we are prepared because we are saved eternally. Ang di raman prepared sa pagbalik ni Kristo katong wa kay siguro siyang kaluwasan o wa kay balaon sa basis iyang kaluwasan. If ang tao wa kay suabot sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, mo na siya ang pinakapunto dira. Kung ang tao wa siya kasabot, ang say purpose anong gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo.
Kung sa katuyuan sa pag-ula ni Kristo sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo, definitely di siya kasi kabalo, wa siya kabalong luwas siya, wa siya masayod na para sa iyang kaluwasan, wa siya mutuon ning gospel, so di siya malipayon nga mo paabot sa pagbalik ni Kristo. But if you are truly saved because of what Jesus Christ did on the cross, at makita din then you should be joyfully imong i-welcome si Kristo sa iyang pagbalik. As what I've said, the trumpet is not just an ancient instrument. It's a divine voice. O di lang ni siya ancient instrument, kundi it's a divine voice. And today, we are waiting for the trumpet that mutingog. Kay once mutingog mong trumpeta, mo na ang atong pagbiya dali sa kalibutan. Now, let us patiently wait in hope. Let us passionately wait in hope and pleasantly welcome Christ when He comes to take us home. Siguro ta nga luwas ta. Siguro ta nga ang atong kasalanan bayad ni Kristo sa dihang nakadungog kita sa maayong balita, nakasabot kita sa maayong balita, o mituo kita sa maayong balita. Dihang panahon na nakasiguro ta sa ato ang kaluwasan na moabot man ang panahon inigtingog sa trumpeta, sigurado ta nga padulong ta dito sa kalangitan sa himaya or sa puloy-anan sa Dios nga iyang giandam alang kanato.